Napakagandang balita po nito mga kababayan. Maka Duterte o maka Marcos ka man, lahat ng manggagawa ay makikinabang dito. Ayon po kasi dito kay Commissioner Mendoza ay balak nilang itaas ng 200 pesos ang sahod po ng mga manggagawa. At tatawagin daw po itong isang ligasiya sa pamamahala po ni BBM. Kung matatandaan po kasi natin mga kababayan, no, ay merong isang ligasiya ang ating mahal na Pangulong Duterte. Nung nakaraang pamumuno niya ay itinaas niya po yung sahod ng ating mga kapulisan. So ngayon naman mga kababayan, pag nagkataon na matuloy itong dagdag sahod na 200 pesos ay magiging isa sa mga ligasiya naman po ito ni BBM. So ayan, kumusta po kayo mga kababayan? Sa mapagpalang araw na naman po sa atin. Bago po natin tatalakayin ang video na to, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at syempre i-share niyo na rin po yung video na to. So ito mga kababayan, pakinggan po natin ang naging pahayag po ni Congressman Mendoza patungkol nga po dito sa 200 pay hike. Paano yan? May pag-asa ba na sa batas itong dagdag sweldo natin mga manggagawa o wala, gagawin tayo sa oras? Well, may oras pa kasi kahapon na let out na yung list of conferees. That's why, importante mag-welcome na tayo kay Kuya Alfred. So sa mga ang kita nyo, may yung Senado may 100 pesos, that was the Senate last year pa. So tayo kahapon, 200 pesos. So ayan no, nagpasa na daw sila ng 200 pesos para tumaas ang sahod ng mga manggagawa. Pero sana no mga kababayan, hindi lang dito sa NCR kundi sa iba't ibang region ng Pilipinas tumaas din po yung sahod nila. So we asked for the bicameral conferees. So may mga pangalan na si Chairman Fidel Morales of Rizal, and then yung author natin si Congressman Jolo Revilla, si Marco of Baguio. Siya naman talaga. We cross-court sometimes in the committee, pero mga magaling naman yan. Magaling si Marco. So sama tayo, the Deputy Speaker and also one of the authors, and finally, minority, the umbrella party list, si Arlene Brosa. So we call on the Senate na also busy sila sa other things, no, brother? Busy sila sa impeachment doon. Sana magka-tiyempo sila. Ano po? Oh, I know it is important, but this is also equally important na papasa natin to. No, ito ang isa sa napakaganda, no, importante, no mga kababayan, hindi yung maraming mga kung ano-anong mga pinagkakaguluhan diyan, no. Ito yung magandang i-debate, no, para tumaas po ang sahod ng ating mga manggagawa. But may mga kalyado tayo. That's why I call also the Akbayan, talagang yan si Senator and strong supporter si Risa Ontiveros. Opo. So of course, the authors that led to this passage in the Senate, you have Senator Ramon Revilla and dating Senate President na Mix Zubiri, friend of Raymond talaga. Opo. So paano, anong tansya? Kasi ako naman, ang punto ko, Congressman, ayaw pong bigyan ng false hopes ang mga manggagawa. Siyempre, no, totoo naman, baka mamaya mga kababayan, no, pag sinabi natin dito na ito pala isang false hope lang, no, sabi nga po ni Alvin El Chico, siyempre tayong mga mamamayang Pilipino, marinig natin yung balita na to, aasa tayo na agad-agad na madagdagan ng 200 pesos. So kailangan linawin natin dito, no, sa kay Kong Mendoza. Siyempre may excite sila ngayon, naipasa ng Kamara, pero ang ending pala, wala, o hindi umabot yung BICAM, di parang binuhusan ka naman ng malamig na tubig. Kaya ito napaka-crucial din nitong ano na to mga kababayan, ano, kasi ilang araw na lang magkaka-holiday na naman hanggang sa malaps na naman, no.
Ang tanong ko sa inyo, gaano kayo kasigurado, kaya ba nating ipangako sa mga manggagawa in as far as the BICAM is concerned? Kasi may presidente pa tayong dulo, di ba? May kailangan pang pirmahan eh. So ayan, sana no pagdating sa presidente pipirmahan agad ito para nang sa ganon matuwa naman yung mga kababayan din po natin na makabinipisyo sa 200 pesos na dagdag po na sahod. Dito lang muna sa legislative, kaya bang ipangako sa mga manggagawa ipapasaya ng BICAM? Ganito na lang. It is a procedure that we have to follow talaga, Kuya Aldrin. So kami naman kahapon, medyo nervous kami. What is kung hindi? Palpak naman. Paulit-ulit na pangako tayo na darating na araw. Pero Kaya we waited 36 years, my friend. Oo, sana talaga matupad yan, no? Kasi kung hindi, dahil dyan sa inilabas na balita na ito, marami pong mga kababayan talaga natin ang magagalit, no? I think we just can wait 3 more days on Monday na tingnan natin. No promises, but at least napasa na sa both houses. So, depende na yan sa Presidente na if ever natapos na sa BICAM. And I hope and I pray, we met him 2 days ago, that he will do the right thing. It is his legacy. You know, the previous administration raised the salaries of the policeman and of course the AFP. This time, this will be the legacy of President Marcos na si BBM, that he raised the salaries of all 5 million. So ayan, yan yung sinabi ko kanina na isa sa magiging ligasiyan niya. Si imagine nyo, ano, lahat ng mga manggagawa, 5 million daw na makakabinipisyo nito. Siyempre, matutuwa talaga yon kung sakaling nagkataon. Minimum wage earners. Opo. Actually, nakita ko nga po sa dyaryo, nung nagbabasa po ako, abay nakipag-meeting pala kayo kay Presidente. Baka ikaw sinabi na ba, Oo, ayan, no, nakipag-meeting na daw kay Presidente. Pero ang tanong dito, kung nabanggit niya ba ito na gumawa sila ng batas para dagdag sahod, no? binring up niyo ba sa Presidente yan? Mr. President, oras naman na maipasa at dumating sa desk mo, pirmahan mo, huwag mo naman i-veto. Pirmahan mo naman. Huwag naman may dito kasi at one time also, yung security of tenure law, tayo naman sa TUCP, umabot na sa lamesa ng Presidente, yung dating Presidente, awa ng Diyos. Mahirap yun, nag-veto. So this time, dapat huwag naman ganyan, walang veto. So I don't want to talk about veto, I want to talk about the passage of this bill na long awaited again 36 years ago. The first one was also done by TUCP kasama Albert. Tama po yun. Hindi, because po sabihin, nung nag-meeting kayo nung 2 days ago, hindi niyo po siya sinabihan na Mr. President, huwag niyo naman i-veto, please. Ang daming topic namin, constant dialogue. Nandoon naman si Secretary Laguesma, yung mga labor leaders. Pero we touch it on lightly lang. But I don't want to preempt the decision of the President. What's important, I guess, is that anong decision sa both Congress and the Senate, hopefully he will respect that. The people have spoken kasama Albert. Tama yan. At ano sa palagay mo ang compromise amount? Sabi mo kanina, 200 sa inyo, 100 sa Senado. Ano yung compromise amount na increase? Well, again, pasalamat kay Speaker Martin Romualdez. Of course, doon sa Senado, ganito na lang. The easiest way we just adopt option 1 is to adopt the Senate version. We've done that before. Then again, that's 100. Or let's meet halfway. Sa gitna tayo. Parang negotiation yun Parang yung sa CBA. So 150. But then again, my stand is 200. But then again, we don't want to preempt the actions of both bicameral, the committees of the Senate and the Congress. So, let's see. Pero this is a happy problem na kasama. Opo. So, Nandito na tayo. Tapusin, please. tama nga. Oo. Kasi kung naumpisahan naman kailangan na talagang tapusin yan. Lalo na naipalabas na yung mga balitang ito.
para naman matuwa yung mga Pilipino. Tama po yan. Ano po, We kami want marami, your support also po. marami kaming manggagawa dito na magbebenepisyo sa ganyang dagdag sahod. Kaya siyempre, susuportahan din po natin. Sino bang hindi susuporta mga kababayan o pag ganito kaganda yung balita na marinig natin na makakabenepisyo yung mga mamamayang Pilipino? Lalo na yung mga minimum na sumasahod lang, ano? By the way, gaano ba katindi ang pangangailangan na itaas? Kasi sabi ng iba, maliit nga ng 200 kung tutusin eh. Sa totoo lang, maliit nga yung 200. Lalo mas maliit ang 100. Gaano ba dapat ang realistic na dapat talaga na deserve yung mga manggagawa na increase? Well, if you want the constitutionally mandated na living wage, that's 1,200. In several studies of NGOs and of course universities, but then again, we hear and it has undergone long process. Both houses, 200 pesos is the starting point, or 150 or 100. As I said, Kasama Alvin, nandito na tayo, tapusin na lang. Of all the wage, kasi wage board tayo only NCR nakapasa sa poverty threshold. Lahat bagsak. Hindi pwede, is the policy of this administration ni BBM na we maintain a minimum wage below poverty threshold. Masama naman yan, survival wages yan, di ba? O, kaya nga. Dapat iangat mo. Iangat mo. If you have 200 pesos, lahat na of all the regions of this country. So ayun, napakagandang balita nito. Ayon din sa kanila na nito kay Congressman na lahat po ng mga region, hindi lang dito sa NCR mga kababayan, kasi kadalasan nung pag tumaas ang sahod dito lang sa NCR, no? Paano naman yung mga nasa probinsya, sa ibang region, yung mga bilihin halos pare-parehas lang naman ang presyo, no? Ang mga mura lang doon, o yung mga katipid lang sila kung merong mga bakuran na magtanim-tanim ng mga gulay, no, na pwedeng pantawid o panlipas, ano, sa mga pang-ulam-ulam. So sana lahat po ng region ay tataas ang sahod. Aabot na. Over the top na. Pero at least it is a start. That's why we are calling for this. So sa lahat ng mga manggagawang nakamonitor sa ating ngayon, papasok na yun ng trabaho, ano ang gusto mong maging state of mind nila, Congressman Mendoza? Dapat ba hopeful ba sila o cautious sila? Kasi baka umasa sa wala, ano po? After Hopeful sana, no? At sana matupad yan. 6 years, kami na lang, hope na lang talaga. And I said yesterday, last night, sabi ko, when napasa ito, masalamat ako sa mga kasama ko. There is still hope in this country. So, please, I am not promising anything. I am just one of the 300, of course, the 24 senators. Please call your senators and your congressman, making sure talaga on Monday tapos na ito. Kasama kami. Okay. So sana, no, mga kababayan, ayan, napakagandang balita po nito kung sakaling magkatotoo po ang dagdag sahod na 200 pesos. So anyway, maraming salamat po sa inyo and God bless you all. Mag-iingat po tayo palagi.